Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung, may bagong nagkakalat na naman ng mga AI-generated image na mismong mga senador natin ng bansa ay nalilin lang, di ba? OMGG, di ba? Ngayon, kung hindi kayo maalam kasi sa technology ngayon, baka malinlang ka. Pero Excuse me. mahahalata mo naman kasi na AI generated to eh. Meron kasing mga clues yan, okay? Una dyan yung nakasulat sa likod kasi I believe yung mga malalaking tech companies usually kasi yung mga letters are blurted out just to give you a hint na ito ay isang AI generated image. Tapos kung titignan mo ng mabuti yung logo ng school, anong school yan? And usually kasi mga lods, kaya ako nadidisappoint dito, yung mga yung mga senador kasi dito, meron silang staff. And yung mga staff nila, usually sila yung nag-handle ng social media platforms nitong mga to. So I do not believe na walang access yung staff ni Senator Bato dyan. Maiintindihan ko kung hindi siya senador eh. Kaso senador kasi siya. Kaya mahirap talagang ispellingin kung paano siya nagkamali dito. At saka maririnig mo rin naman sa accent eh. Tingnan nyo. Pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Di ba Sara? pabor? Di ba pabor yun? Usually, miski thick yung accent mo, malalaman mo talaga na ito ay yung tunog ay AI, di ba? Kasi wala naman nagsasabi ng pabor eh, di ba? It's pabor. Yun yung karaniwang sinasabi kahit na taga Mindanao ka, taga Visayas ka, taga Luzon ka. Straight sinasabi yun kasi basic word yun. Tuloy natin. Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. Yan. Pero pagka pinakinggan mo kasi yung accent talaga is very Manileño. Kasi ganyan yung Taglish speaking very Manileño yan eh. So kung hindi ka familiar dun sa tsaka yung backdrop din ang galing eh, di ba? Parang nasa parang summer in Manila yung backdrop na yan. Tapos yung detail pa ng kwek-kwek, di ba? So pag hindi mo sinuri ng mabuti, ako kasi ang unang tinignan ko dito itong school na to eh. Kasi parang walang ganyang school sa Manila. Gets nyo, di ba? Kasi ang dito, listen up yellows and communists. Yun yung masaya dito eh. May low-key red tagging pa eh. Senator po pala to ng Pilipinas, palakpakan naman natin. Ganyan nakababaw ngayon yung standards natin eh. Basta sinusuportahan yung paborito mong politiko. Yun na yun, di ba? Hindi man lang ginagamit yung kanyang staff para isipin kung ito ba ay totoo or hindi, di ba? Ngayon, may aftermath kasi yan. Pero tuloy lang natin ng konting-konti na lang. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but they're... Tingnan mo yung facial expression niya, oh. Makikita mo kung kasi usually kasi mas maraming facial features kapag tao, 'di ba? Parang seamless yung transition. Dito kasi hindi eh. Justice is selective. Yan, If these politicians are really serious in cleaning up the government, Yan, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. 'Di ba? Tas ito sa grabe bait na naman sana all. Malamang sa malamang para sa mga propaganda page yan eh. Wala eh. Nagkalat ang ganyan sa ngayon eh, sa social media ngayon. Kala nyo tapos na dyan. Hindi, actually humaba pa yan. Tingnan natin kung ano yung naging response ni Senator Bato de la Rosa. Eto, sabi ko kung AI man yan, may punto ang gumawa. Kung hindi yan AI, may punto ang mga batang nagsasalita. Either way, the point is very clear and I agree with the point. Well, sabi niya, ang ibig niyang sabihin dito, yung message daw yung importante. Pero yung framing niya kasi nung argumento niya or nung post niya, 'di ba? Sabi niya gano'n, listen up
communist and yellow, ito yung sinasabi ng kabataan. I think it's clear na nagpapalusot na lang siya dito, di ba? Ganun talaga, huli eh. Baka ito guided by the Holy Spirit pa rin. Alam mo yun, mali na nga, sinusubukan pa rin ako mawala. This is the problem with your current politicians. They really don't have any accountability left in their body. Basta yung propaganda nila or yung mensaheng gusto nilang ipaabot sa tao is mapaabot. It doesn't matter how they send the message. It's just, kailangan lang it's out there. Diba? Ganun eh. Nakakalungkot yan. Sinabi sa impeachment na dapat ang judge ay impartial, pero tingnan mo, impartial ba yan? Sobrang bias niyan, ayan o, di ba? Dinefend niya pa eh. Actually, indefensible na yan eh. Kasi talagang shinare niya dun sa kanyang page na milyon-milyong DDS ang nakatutok dyan. Yeah, that is not an exaggeration mga lods. Kasi alam niyo naman tayo, isa sa mga ginagawa natin dun sa isang Facebook page natin ay tinatry nating i-expose yung mga AI na mga DDS na pages, di ba? Kasi meron AI generated na DDS pages, yung gumagawa ng mga skulptura ni Digong na obviously it's AI generated. Pero yung mga matatanda na mga botante na fan base nila, they don't know the difference, mga lods. Yun yung problema dito eh. So, it is very important talaga na i-point out natin tong mga ganito kasi hindi biro ito eh. Alam niyo yon kasi alam niyo kasi ang pinaka nakakatakot na bagay is you leave a impression na isa kang alamat, 'di ba? Na you are bigger than what you are. I think yun yung nangyayari ngayon sa mga Duterte. They are being painted as the heroes of this generation. And this is what Marcoleta said in one of his speech. I'll quote him. Sabi niya, baka yung, or at least i-rephrase ko yung sinabi niya, yung susunod daw na hero ay hindi na si Jose Rizal, bagkus si Rodrigo Duterte. Kuwang. Napanood ko yun dun sa isang speech, natawa lang ako eh. Ano ba to? Incoming ano pa yan. Tapos ngayon, with AI generation, mas madali na lang talagang mas madali na lang mag-impart ng message na ganito na pag-uusapan ng lahat ng tao, 'di ba? He is taking this as a win. Bakit? Kasi napakita na yung message nila. Ano ba yung message namin? Bakit nyo sinisingle out si VP Sara? It is true. Totoo naman talaga na maraming government bodies na may confidential funds, 'di ba? Ang presidente actually may confidential funds din 'yan. Lahat ng mayor may confidential funds din 'yan. Pero bakit daw sinisingle out si VP Sara? I think the answer is clear kung bakit siya sinisingle out. Kasi merong siyang anomaly na ginawa. Naubos niya yung confidential fund in 11 days. Tandaan natin, that is the complete narrative there. Hindi lang yun basta iniimbestigahan because naubos yung confidential funds. Paano naubos ng 11 days yung confidential funds? That was the initial story of this. Pero wala na eh. Na-model up na yung story. Nakalimutan nyo na yung greater context nito. That is why the House probed VP Sara. Di ba pinagtatanggol niya para yung confidential funds na yan? Ano yun? Ano yung sinabi niya? Ang kalaban ng ang hindi umano sa confidential funds ay kalaban ng bayan. I remember that kasi noong 2024 may interview siya na sinabi niya yun eh, 'di ba? So i-research niyo na lang, hindi yun AI generated. It came from the horse's mouth. Meaning to say, mga kamatis, mga kaibigan, sana wag niyong kalimutan yung greater context dito of accountability. Nakikita natin dito na dinidefensahan pa niya yung katangahan niya. Wala nang depensa yan, Bato. Wala na yan, Senator Bato. Ano na yan? Parang buhok mo, wala nang pag-asang tumubo. Hindi talaga naman eh. Kasi mukhang ano na siya, male pattern baldness eh. Wala namang problema maging kalbo. Pero may problema maging tanga. Tapos tanga ka pa, senador ka pa. Hindi double black ayun. Lalong-lalo na sa pangapanahon ngayon. Tandaan natin na baka next ikot, next cycle ng election, AI na ang maghari dito sa social media.
When people like this, yung mga fan base nila na matatanda na that cannot differentiate between AI and the real thing, we are in great trouble, mga kamatis, mga kaibigan. Yun lang naman po yung sa akin for today. Maging mapagmatsyag po tayo. Always use your critical thinking. Gege mga lods.